wala na. Ano pa bang kwenta ng SONA? Ano pa bang kwenta ng SONA? Ang Vice President hindi mag-a-attend. Buti pa dati, sa SONA dati. 'Di ba? Kahit magkaiba sila ni Leni Robredo at saka si Tatay Digong, pero si Leni Robredo pumunta. Ngayon, ang Vice President hindi pupunta at a-attend sa SONA. Agoy. 'Di ba? And actually, masaya ako, Lods. Masaya ako, mga Lods. Okay na yan. Huwag na siyang umattend kasi magbubulahan lang sila doon. Magkukumpulan lahat ng mga plastic na mga buaya doon. And most importantly, lahat naman ng naandon ay against kay VP Inday Sara. Kaya good decision, VP Inday Sara. Kami bahala sa'yo. Diba? Ang taong bayan nasa likod mo. Hayaan mo nang magsama-sama yung mga politiko. Importante, majority of the Filipinos, Inday Sara. Feeling ko, mga Lods, na wala na ng gana si VP Inday Sara. And in the first place, hindi naman siya parte ng gabinete na ngayon ng administrasyon. Diba? Ako, for me, hindi maganda yon, no? Kung hindi man dadalo si VP Inday Sara, malaking question yon sa administrasyon ngayon. Diba? Yan naman gusto nyo. Diba? Yan naman gusto nyo. And ako, for me, mga Lods, no, nagugustuhan ko yung ginagawa kayo ni VP Inday Sara na nagsosolo na lang siya. Yung hindi na siya nakikipag sa mga ibang politiko. Diba? Yung, kumbaga, focus na lang siya sa pagtulong sa mga Pilipino. And focus lang siya sa kanyang mandato as Vice President. Mas okay na yun. Di ba? Kaysa naman iaalaw niya na ang ibang mga politiko makipagsipsipan sa kanya, makipagplastikan. So at least right now, VP Inday Sara is nakafocus lang siya, di ba, sa kanyang pagiging Vice President at sa lahat ng kanyang mga proyekto para sa Pilipino. Habang ang administrasyon ngayon, di ba, ay nang re-recruit ng mga kapartido, at least, kitang-kita natin si VP Inday Sara, hindi namumulitika. Si VP Inday Sara, focus siya na makatulong sa mga Pilipino. Curious ba kayo, mga Lods, nung SONA dati ni Tatay Digong, kung magkano lang ang nagagastos? Check natin. Basahin natin. Government to spend 4.7 million for SONA 2019. Manila, Philippines, the government will spend 4.7 million for President Rodrigo Duterte's fourth State of the National Address on July 22, House of Representatives Acting Secretary Gen Dante Roberto Maling said on Thursday. This budget is about 200,000 less. O di ba? Itinipid pa. Kung kayang tipirin, tinitipid, binabawasan. Less compared to last year's 4.9 million, the official added. Maling said the fund would be used for supplies, materials, lahat na, and food for the annual event which would be attended by around 1,500 individuals na yan, ha? Ganito dapat, no? Ito yung gumagastos na iniisip nila kung paano sila makatipid at hindi sila masyadong gumagasta. And take note, 1,500 individual na yan. Pero ngayon, grabe, 20 million sa 2,000 attendance na. 20 million. Ang mahal-mahal naman, grabe. Now, ganito. Sa mga ibang loyalista dyan, masaya kayo. Masaya kayo sa ganyan. Grabe makagastos. Pagkain lang yan, ha. Diba? Kumbaga, SONA. Ang importante lang naman, ang mahalaga naman dyan, yung sasabihin ng presidente. Pero yung gagasta pa ng 20 million, kalabisan na yun. Grabe talaga. I'd rather choose na yung 20 million ilagay na lang sa mga benepisyo ng mga empleyado. Di ba? Ng mga health workers natin. O yung 20 million, saan ba? Yun, sa pagpapalakas ng seguridad natin. Tanggap ko pa yun eh. Pero yung 20 million,
20 million talaga. Kaya, ibang-iba. Kaya alam nyo mga lords, hindi nyo masisisi yung mga tao ngayon kung nagre-react, nagre-reklamo, and kino-compare nila yung past administration sa ngayon, hindi nyo masisisi. Kasi ngayon, grabe ka gastador. Yun lang ang masasabi ko. Ngayon, grabe. Talagang walang konsensya. Basaya pa sila sa 20 million. Parang hindi pa sila nahihiya. Proud pa sila. Grabe. No, 20 million para sa pagkain. Diba? So, sana walk the talk talaga, Mr. President. Kasi ikaw na mismo ang nagsabi, diba, na bawal, sa bagong Pilipinas, bawal gastador, bawal waldas. I-imaginein mo, 20 million ang budget sa pagkain. And kung i-compute nyo yan, di ba? Sa narinig natin kanina, 2,000 ang dadalo. So kung i-divide mo, di ba? So 20 million divided by 2,000. So per individual, ang budget is I think 10,000. Grabe, anong pagkain yun? Grabe. Unbelievable lang talaga mga lords. 20 million in that certain event. Diba? Sayang ang pera, sa totoo lang. Para ipangkain lang sa mga politiko. Ano ba talaga? Matapos ang 3 oras na pag-upo bilang City Director sa Davao City Police Office ni Picol Lito Patay, agad naman itong nirelieve sa kanyang posisyon ngayong araw ng Miyerkules, Hulyo 10, 2024. Di ba bago to na ipinalit? Kasi nirelieve na naman yung old. Tapos ngayon, nirelieve na naman itong pinakabago lang. Anong problem? Anyari? Grabe, nakakahalata na talaga ako. Parang bakit sinashuffle nyo lahat? Ano bang meron? Grabe, parang hindi mapakali itong gobyerno na to. Ewan ko, pranoid, praning. Talagang, yung Davao City, yung pinagtitripan nyo. Grabe mga lods. Sa kadami-dami ng city sa buong Pilipinas, talagang ang Davao City ang tinututukan nyo.